sa mga katabing escort ni Gong pero giit niya wala na siyang nagawa para pigilan ang suspect. Sumigaw si Duran kaya napalingon ako. Nakita ko na lang yung pag-ano niya sa yung baril, tinutok na niya dito. So hindi niyo po siya napigilan? Wala na, ano na rin eh. Parang nabigla din ako dahil napatingin na lang ako. Pero para mabura na rin ang pagdududa sa mga pulis, minabuti na ng MPD na isailalim sa ballistics test ang baril ng pulis na ginamit ni Gong. Sumailalim na rin sa paraffin test ang 3 police escorts nito. Ayon sa MPD, napaalam na nila sa Chinese Embassy ang nangyari kay Gong. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. Ang malalimang pagbusisi sa issue ng pagkamatay ni Gong Xiuyang, abangan mamaya sa Talakayang Nitigan. At makakausap natin si PNP Chief Police Director General Nicanor Bartolome. Maaari po kayo makilok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit. At ganoon din sa Twitter, twitter.com/unanghirit. Tinawag ng kampo ni Aleli Arroyo na kawalan ng respeto sa korte sa Pilipinas ang pagtanggi ni Grace Ibuna na maiuwi sa bansa ang labi ni Congressman Iggy Arroyo. Hindi po pumayag ang funeral parlor sa London na mailabas ang labi ng kongresista alinsunod umano sa utos ni Ibuna. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, ang abogado ni Aleli, humingi raw ng tulong sa London court si Ibuna. Bagamat dismayado sa pangyayari, ipinapasa Diyos na lang ni Aleli ang mga susunod na mangyayari. Umuwi sa bansa si Aleli nitong Sabado mula sa London. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang panig ni Grace Ibuna tungkol sa umanay pagharang niyang maibiyahe sa Pilipinas ang labi ni Congressman Arroyo. Palagi ko, ginawa ko yung magagawa ko as a mother and a wife. So, bahala na lang ang Diyos kung pwede naman pagdasal na lang ninyo yung husband ko tsaka yung mga pamilya. Naghanap daw ang pag-aampon ng bata nang hindi dumaraan sa legal na proseso kaya naman ilang help desk ang binuksan po ng Department of Social Welfare and Development para ipaalam ang legal na paraan ng pag-aampon. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Malaki na ang 3 anak ni Cristina Flores at kanyang mister. Pero gusto pa nila mag-alaga ng bata, kaya lang hindi na sila pwedeng magkaanak. Kaya lumapit sila sa DSWD Adoption Help Desk na nagbukas sa ilang mall. Naiisip ko lang kung minsan masarap yung may bata sa bahay. Masaya na makaampong ka ng isang buhay na may develop mo yung buhay niya. Layo ng Adoption Help Desk na imulat ang publiko sa legal na proseso ng pag-ampon. Laganap na kasi ang tinatawag na simulated adoption o yung pag-aampon ng hindi dumaan sa legal na proseso na kadalasang umaabot mula 1 hanggang mahigit 3 taon. Kung simulated kasi, ibig sabihin hindi siya legal yung adoption. Hindi siya dumaan sa legal na proseso. If somebody questions dun sa adoption, wala silang ipanglalaban doon. Especially kung ang adoptive parents ay may mga properties. Bukod sa legal na problema, kadalasang may masamang epekto ang simulated adoption sa batang kinupkop. Hindi forever nandyan yung adoptive parents. So, pag nawala yung adoptive parents, doon magde-develop doon yung sa bata. Kasi bakit iisipin niya, ba't hindi siya prinoseso ng legal, nang hindi siya nagka-problema afterwards. Ganito ay sinangguni sa help desk ni Lito, di niya tunay na pangalan. Ang kinakapatid niyang lalaki, kinupkop ng tiyahin niya. Nang hindi na kayang sustentuhan, inilipat sa pamilya niya ang bata pero nag-iba ang ugali ng malamang di siya legal na inampon. Ang case ngayon is parang naging worse yung kanyang behavior na dumating na sa time na parang nagkaroon na siya ng case na na-involve siya sa parang away. Pabalik-balik na yung parang may mga ugali siya na parang kung hindi siya minor is parang pwede na siyang ipakulong, ganun. Ayon sa DSWD, may bahagi ng pag-aampon na mas pinabilis tulad ng Declaration of Abandonment sa bata. Dati sa korte dumaraan, ngayon pwede na sa DSWD lang. Nilinaw din ng DSWD na hindi pa rin ito hinihikayat ang independent placement o pagpili kung sinong aamponin. Pero minsan pinapayagan ito kung napamahal na ng husto ang adoptive parents sa bata. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Malaking bahagi na po ng buhay ng milyong-milyong tao sa buong mundo ang social networking site na Facebook. At ngayong Pebrero ay pinagdiriwang ng Facebook ang ika-8 taon nito. Narito ang report ni Trisha Zafra.
Mula sa pagkakatatag ng Facebook sa isang college dorm room sa Harvard noong 2004 hanggang sa inaasahang initial public offering o IPO nito sa US stock market na posibleng umabot sa $100 billion, walang dudang ito na ang #1 na social networking site sa mundo. Ayon sa isang social media expert, sa Pilipinas, halos 28 milyon na ang Facebook users. Inaasahang dodoble ito sa 2013. Talaga nagpapatunay na #1 activity ng mga Filipino internet users ay makipag-social network. We are inherently social, kumbaga. Marami sa atin, ginagamit natin yung Facebook para ibahagi yung mga nangyayari sa pang-araw-araw. Bukod sa pagiging socialization and communication tool, instrumento ito ng pagpapahayag ng sarili at libangan din. Ang mga gaya ng social media expert na si Janet, napapakinabangan ng FB sa trabaho at negosyo. Pero babala ng isang sociologist, kung gaano karami ang gamit ng FB, ganoon din karami ang mga paraan para mapahamak tayo rito. When you put so many data on a social networking site, you are giving a potential predator a profile of who you are. At kapag binasa yan ng isang taong may masamang intensyon at super dami ng yung mga data dito, pwede niyang gamitin yon upang i-lure ka, makuha yung damdamin mo, makuha yung loob mo, at pagkatapos nun, gamitin yung impormasyon yon para pag nabalapit ang damdamin mo sa kanya, mabilis ka niya ngayon maloloko. Sa tala ng PNP, halos naging triple ang bilang ng mga walk-in complaint nila sa Camp Crame na Facebook ang pinagmulan. Para sa taong 2011, nangunguna ang identity theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ikalawa ang fraud o panluloko, ikatlo ang harassment, ikaapat ang libel, at ikalima ang pornografiya. Hindi mo siya masisisi kasi tool na nga siya. Ang talagang dapat mong tignan ay yung values ng taong gagamit ng technology na ito. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Sa pagkakadeklara naman ng Puerto Princesa Underground River bilang isa sa New 7 Wonders of Nature, dagsana ang mga turista para masilayan ang ganda nito. Ramdam naman ang mga residente ang pag-unlad ng turismo sa kanilang lugar. Narito ang report ni Jay Sabale. Maaga pa lang, marami ng turista sa Pantalan papuntang Puerto Princesa Underground River. Hindi kasi basta-basta ang pagpasok sa Underground River dahil kailangan pa ng permit. Lalo na ngayong aabot na sa halos 1,000 ang bumibisita roon kada araw. Wala nang formal itong